Mas malaki yung IKEA dito compare dun sa IKEA sa Coquitlam. Sobrang mas spices talaga siya. So good. So yung cake na nilagay ko sa bag kanina, galing IKEA, napatungan na nung mga martilyo na binili namin from Home Depot. I think naluluto naman siya nicely kasi nakikita kong kumikintab-kintab na yung mga mantika. Super sunny day today. Pupunta kami ng Richmond. Yung IKEA na pinupuntahan namin lagi sa Coquitlam yun. This time, pupunta kami ng Richmond. I think mas malaki ng konti yung IKEA sa Richmond and mas maganda yung pagkaka-set up nila ng mga for sale nila. Hindi ko sure kung preference ko lang ba yun or magkaiba ba sila ng mga designers nung interior. Pero mas nagaganda na ako sa mga designs sa Richmond. Pero kakain lang kami doon. Hindi kami bibili ng kahit na ano. Siguro mag-window shopping lang kami. Ganun. Sobrang sunny day. Grabe. Ang linaw nung English Bay at saka ng Falls Creek. Mas malaki yung IKEA dito compare dun sa IKEA sa Coquitlam. Pero ang init, oh my God. Can I please have Swedish poutine with 8 meatballs? 8 meatballs? Yeah. Then, do you still have the mac and cheese? Yeah, we have. Yeah, I'll have one mac and cheese too. I think bago to ng IKEA, falafel, meatball, and couscous. Ito yung in-order ni Ran with chocolate cake, medallion, and French toast. Umorder ako ng mac and cheese nila. Hindi ko pa natatry yung mac and cheese nila ever. With Swedish poutine. Hindi ko alam na meron palang Swedish poutine, pero baka inimbento lang rin ng IKEA yan. And yung New York cheesecake, which is yung paborito natin dito. Okay, gusto ko munang tikman yung mac and cheese nila. Hindi ako fan ng mac and cheese actually, pero mukha siya masarap. Sakto lang siya. Mukha naman siyang hindi tinipid sa cheese. And first time ko rin tikman yung poutine dito sa IKEA. Ito yung itsura niya. Ito yung meatballs. Regular meatballs lang siya. The usual meatball. Ito this here. And then that one. And ganito yung itsura ng falafel meatball nila. Sobrang mas spices talaga siya. So good. Sige. Balutin mo. And ito na yung New York cheesecake. Ayaw na ni Ran kainin nung chocolate cheesecake niya. So, iuwi niya na lang daw sa bahay. So, oh my God. The best talaga to dito. I think kasya to dun sa balcony namin na makipot lang. Pero medyo mahal siya. $59. I think kasya to dun sa loob ng wardrobe namin. Kasi parang wala kaming organizer doon ng mga damit na 2PN. Marami kami mga nakitang mura. Well, mga discounted na price. So, imbes na window shopping, may mga pinik up pa kaming items ngayon. Sampayan to. And kailangan talaga namin ito. Kasi may mga damit na hindi pwedeng ilagay dun sa washer, tapos yung iba hindi pwedeng i-dryer. Tapos, ito kitchen, basahan na pang kitchen, anti-slip,
pillow. Sobrang mura nitong pillow. $4.99 lang. Tapos itong power outlet na kailangan din namin para dun sa working table. Merong Home Depot dito sa pagtawid ng IKEA. Doon kami pupunta dahil kailangan namin ng screwdriver, plies, at saka martilyo. Pero, bit-bit ko to ngayon. And mag-ikot-ikot kami doon gamit, nabit-bit ko tong sampayan. And mas maraming choices ng mga halaman dito sa Home Depot. Gusto ko bumili ng halaman pero ayoko ng mga ornamental or pang decoration lang. Gusto ko yung mga, nung nasa Pilipinas kasi kami, meron akong kalamansi at saka Arabica na kape. Pero, ayun, hindi ko alam kung mabubuhay ba yun. Ang hahanapin namin ngayon, pagdating sa halaman, yung mga mabubuhay sa pang Vancouver na weather para hindi sila masyadong alagain. Pero ito na yung Home Depot. Meron ditong lime at saka lemon. And kalaman. At saka kalamun din na parang kalamansi daw. $44.98 lang silang lahat. So hindi ko sure kung ano yung gusto ko. Parang gusto ko silang lahat bilhin. Pero not today. Pero ito may flowers na siya. Oh my God. Pwede siyang indoor and outdoor. Basta naarawan ng up to 12 hours a day. And dahil summer na up to 14 hours yung daylight dito. Wala na ako makitang ibang mga fruits or herb na halaman. Puro ornamental na lahat ng nandito. Pero ang gaganda ng orchids nila. Ibababa lang namin yung mga pinamili. Tapos lalabas din kami para kumahanap ng microwavable na steak. Yun yung gustong kainin ni Ran tonight. And then, paparesa na lang namin ng couscous na sobrang daling iluto. So, yung cake na nilagay ko sa bag kanina, galing IKEA, napatungan na nung mga martilyo na binili namin from Home Depot. Oh my God, for cake. Actually, I think buo pa siya. Oh my God. Tingnan mo yung cake mo. Pero, well, deformed siya, pero I don't think maapektuhan naman ito yung lasa. I'm pretty sure yung pa rin lasa niya. Actually, gutom na ako dahil kakaikot-ikot mo natin. Sinaamoy ko, amoy. Chocolate pa rin siya. Three layers ng chocolate. Oh my God. It looks decent. Ang weird ng pagka-blue ng sky dito sa 360. Pero dito na lang kami pupunta sa H-Mart. Hindi na kami bibili ng steak para magluto. Maghanap na lang kami ng microwavable para hindi na hassle. And medyo pagod na rin ako para magluto. Parang gusto rin namin itry itong mga sweet potato na grilled. Luto na sila. Pero ready to eat na tong mga to, di ba? Yeah, ready to eat. Ima-microwave na lang. 20% of pata tame. Oh my God. Ang laki niya. $15.39 lang. Alam mo, Yung part kaya ng baboy ito. Patingin. Pata pa rin. Okay. Hey, so ito yung mga binili namin. Seasoned eggs. Soy sauce seasoned egg. Seasoned pork chop na iwa-warm na lang daw. Boiled pork hock na iwa-warm na lang rin for tonight. And egg. And first time ko magagamit today yung green pan na binili ko nung nakaraan sa London Drugs. Pero hindi tayo magpiprito. Papakuluan ko lang ng tubig para dun sa couscous. Walang takip yung kawali namin pero kumukulo naman siya. So, hinihintay ko lang to kumulo. Tapos, ilalagay ko na tong mga couscous dyan. Okay na to. So, alisin natin siya. Pero habang fresh pa siya. Halo na natin yung couscous. 1, 2, kailangan mabilisan. Then 2. Yung ready, oh my God. Kailangan halo-haloin ng konti. Actually, dapat tatakpan pala ito kasi wala kaming pantakip. So, wala na siya. Okay na yan. So, iwanan lang yan dyan ng mga 20 tapos kusang
mag-absorb yung couscous. Diyan. And then, ito yung pork hock. And then, boiled. So, ito pala yung boiled pork. Tapos ito yung pork hock. Initin na natin. I think naluluto naman siya nicely kasi nakikita kong kumikintab-kintab na yung mga mantika. Ay, luto na dapat siya. Oh my God. Okay, lilinisin ko na lang mamaya. Ang daming talsik-tals. Wala pa rin kaming pang. Ang init niya. Oh! Okay, okay na. Masarap siya tingnan. Ayan siya. Ngayon na naluto na siya. And naglangis-langis na siya, which is perfect. Dito sa plato, build ko lang ito dito. And masalan tong kawali na to pagdating sa mga sandok na pwedeng gamitin sa kanya. So dapat wood lang or silicone. Pero wala yung problema. Marami namang silicone at saka wood na sandok. Dapat nakatapping tong mga meat dito sa couscous, pero dahil dalawa lang yung plato namin, wala kaming choice. Pero okay na yan, mukha pa rin naman masarap. So, first time ko na makapagluto gamit yung stove, and okay naman siya. Wala pa nga lang kaming ibang lutuan dahil isa lang yung kawali namin. And nakapagpakulo naman ako sa kawali. Kahit wala siyang takip kasi sold separately yung takip niya. May mga kawali ako na nakita sa IKEA pero hindi ko naisip na bilhin. Pero tingnan niyo itong seasoned hack. So, para siyang pata. And ito yung boiled pork. Hindi ko sure kung bakit mukha siyang sobrang seasoned kung boiled lang siya. Pero tikman natin. Masarap. Ang ganito yung itsura ng quinoa pag naluto. Hindi ko alam kung paano nauso itong quinoa. Couscous yan. Couscous pala, oh my God. Hindi ko na sure kung alin sa dalawang to yung may kasamang dip nito. Ito. Sabi ko parang ang familiar kasi lasang alamang, pero alamang nga siya. Ay no, may mga maliliit na hipon. Well, Korean version ng alamang. Hindi ko alam kung ang tawag nila dito. Busog na busog ako. Ay, inaantok ako. Bukas ko na lang lilinisin to. Pati yung pinamili namin nandito lang sa sahig. Andun pa sila, nakakalat pa sila. Except for this pillow. Gusto ko na siyang buksan and gamitin. And sobrang mura lang nito. $4.99 lang siya. And ang dami niyang bad reviews na manipis. And parang hindi ka rin nag-unan, which is perfect for me. Ganun yung mga pillows na gusto ko. And I think yun na lang muna for today's vlog. Kita-kits ulit next time. Bye!